Sa tingin mo ba ay kung sino ka na para hawakan ako? Napakababa mo, isang nurse na naghahangad ng pera. Ang perang kikitain mo sa buong buhay mo ay hindi sapat para bilhin kahit isang segundo ng oras ko. Itinapon ni Lorenzo ang mga tseke sa sahig. Ang marangyang VIP room ay tila yumanig sa tindi ng kanyang galit. Mabigat ang kanyang paghinga at ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila mga patalim na humahati sa katahimikan ng silid. Sa harap niya, nanatiling nakatayo si Amara, habang ang mga piraso ng papel ay nakakalat sa paanan nito, mga simbolo ng kanyang pagkatao na niyurakan sa isang iglap. Hindi kumibo si Amara. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng pagpigil sa emosyong nais sumabog. Ilang minuto lamang ang nakalipas, halos makipag-away siya sa board of directors para lamang mabigyan ng tamang atensyong medikal ang lalaking ito. Alam niya ang totoo. Ang nararamdaman ni Lorenzo ay hindi lamang simpleng pagkapagod. Ito ay bunga ng isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanya mula sa loob. Dahan-dahang lumuhod si Amara upang pulutin ang mga tseke. Bawat pagdampot niya ay tila isang dagok sa kanyang dignidad. Ang bawat papel na kanyang hinahawakan ay may dalang bigat ng pangungutya. Ang sakit! Hindi siya umiyak. Mas masakit ang hindi pagluha kaysa sa paghikbi. Pinagmasdan niya ang mga tastas na bahagi ng kanyang lumang uniforme bago tumingin sa mantsa ng dugo sa puting kumot ng kama, isang kakaibang kulay ube na tila nagbababala sa kanya. Iyon ang lihim na pilit niyang tinatago upang protektahan ang taong nasa harap niya. Inilapag ni Amara ang mga tseke sa ibabaw ng mesa. Pinilit niyang maging matatag ang kanyang boses, kahit na ang kanyang lalamunan ay tila nababalot ng pait. Ginoong Monteverde, kung nabibili ng pera ang buhay, sana ay matagal ka ng ligtas. Pero kung patuloy mo akong itutulak palayo, huwag kang magtataka kung bakit ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod na ito ay papanaw sa gitna ng kanyang sariling karangyaan at pag-iisa. Tumalikod siya at humakbang palabas. Hindi siya lumingon. Sa kanyang paglayo, naramdaman ni Lorenzo ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang apoy na tila nag-aalab ng walang babala. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, habang nakatitig sa papalayo na figura ng babaeng kanina lamang ay kanyang hinamak. Bakit sa kabila ng lahat, ang mga mata nito ay puno ng awa sa halip na poot? Pagdating ni Amara sa pasilyo, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Sumandal siya sa malamig na pader at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang maliit na papel na nakuha niya mula sa bulsa ng Amerikana ni Lorenzo sa emergency room. Nakasulat doon ang dalawang salitang yumanig sa kanyang mundo. Dario, 12 oras. Kung si Dario ang nasa likod ng lahat ng ito, kakayanin ba niyang labanan ng isang buong imperyo para iligtas ang lalaking pilit siyang dinudurog? Ikinuyom ni Amara ang kanyang kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Hindi niya alam kung ang hakbang na ito ay magdadala sa kanya sa kaligtasan o sa isang bangin. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang katotohanan ay hindi na maaaring itago pa. Tahimik ang pasilyo ng ospital. Tanging ang malamyos na ilaw ng fluorescent lamp ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang dinadaanan. Pagkapasok ni Amara sa kanyang maliit na opisina, agad niyang ikinasa ang pinto. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso, na tila isang tambol na nagbababala sa darating na unos. Ibinuka niya ang kanyang logbook at doon ay nakita ang pangalan ni Dario Monteverde sa listahan ng mga bisitang pumasok sa ICU. Ang mga kamay ni Amara ay bahagyang nanginig. Bakit kailangang dumalaw ni Dario sa madaling araw? Ang lalaking iyon ay kilala bilang kanang kamay ng pamilya, isang taong may ngiti na parang asukal, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Biglang bumukas ang pinto. Si Dario, suot ang isang mamahaling suit, ay pumasok ng walang pasintabi. Ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng maliit na silid. Doktora Villarreal, ani Dario, habang dahan-dahang naglalakad palapit sa lamesa ni Amara. Masyado kang nagtatrabaho ng lampas sa iyong oras. Hindi ba't mas mainam kung pagtuunan mo na lamang ng pansin ang iyong personal na buhay kaysa sa pagiging abala sa pasyenteng hindi naman marunong magpasalamat? Tumayo si Amara, sinikap na panatilihin ang kanyang paningin sa mga mata ng lalaki. Trabaho ko ang magligtas ng buhay, Ginoong Dario.
Hindi ko kailangan ng pasasalamat mula sa aking mga pasyente para gawin ang aking sinumpaang tungkulin. Humalakhak si Dario, isang tunog na walang bahid ng katapatan. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Amara, sapat upang maamoy nito ang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng gamot. Ang pagsasakripisyo ay may hangganan. Huwag mong hayaang ang iyong katapatan ay maging sanhi ng iyong pagbagsak. May mga bagay na mas mabuting manatiling lihim para sa kapakanan ng nakararami, lalo na ang tungkol sa kondisyon ng aking pamangkin. Ang bawat salita ni Dario ay parang patalim na pilit na pumapasok sa balat ni Amara. Alam nito ang alam niya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Amara, bagaman alam na niya ang sagot. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin? Sagot ni Dario sabay tapik ng bahagya sa balikat ni Amara. Isang kilos na hindi pagpapakita ng kabutihan, kundi ng pagbabanta. Mag-ingat ka, doktora. Ang mga taong masyadong matalino ay madalas na nawawala sa eksena ng hindi inaasahan. Pagtalikod ni Dario, iniwan niyang nakabukas ang pinto. Naiwang nakatulala si Amara. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa matinding galit at takot. Ang banta ay malinaw, ngunit ang higit na bumabagabag sa kanya ay ang tanong na bumubulong sa kanyang isipan. Sino pa ang pwedeng pagkakatiwalaan sa loob ng mansyon ng mga Monteverde? Sa kanyang pagtingin sa bintana, nakita niya ang anino ng isang matandang babae na naglalakad sa hardin ng ospital. Si Tita Remedios, ang dating tagapangalaga ng pamilya Monteverde. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at tila may sinusubukang sabihin sa kanya sa pamamagitan ng isang sulyap mula sa malayo. May alam siya, doon naramdaman ni Amara ang isang maliit na pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Ngunit ang banta ni Dario ay isang malaking pader na dapat niyang gibain. Sa bawat segundong lumilipas, ramdam ni Amara na ang buhay ni Lorenzo ay unti-unting nauubos at siya lamang ang tanging susi para pigilan ang kamatayan na unti-unting lumalapit sa lalaking naghamak sa kanya. Ang gabi ay balot ng katahimikan. Tanging ang tunog ng monitor ng puso ang bumasag sa tensyon sa loob ng silid ni Lorenzo. Si Amara na nakasuot ng panggabi na damit at nakatago ang mukha sa isang maskara ay naglakad ng dahan-dahan patungo sa kama. Hindi siya dapat makita ng mga gwardya ni Dario sa labas. Paglapit niya, nakita niyang dilat ang mga mata ni Lorenzo. Ang pagmamalaki at bagsik na nakita niya kaninang umaga ay wala na. Napalitan ito ng matinding pagod at paghina. Bakit ka bumalik? Mahina at paos na tanong ni Lorenzo. Huminga ng malalim si Amara bago siya lumapit ng tuluyan. Inilabas niya ang kanyang mga kagamitan upang suriin ang suwero nito. Dahil kung hahayaan kitang mamatay, magtatagumpay ang taong naglalagay ng lason sa iyong katawan. Natigilan si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, ngunit agad din itong napalitan ng pait. Alam mo na, Dario, diretso ang sagot ni Amara. Hindi siya lumingon, abala siya sa pag-aayos ng dextrose. Huwag kang magtanong kung paano. Ang dapat mong itanong ay kung bakit ako ang tanging taong hindi mo dapat itulak palayo sa oras na ito. Napatingin si Lorenzo sa kamay ni Amara, ang mga daliring maingat at magaan kumilos. Sa kabila ng lahat ng masasamang salitang binitawan niya rito kaninang umaga, hindi man lang nagbago ang paraan ng pag-aalaga nito. Walang galit, walang paghihiganti. Mayroon lamang ay ang profesionalismo at isang uri ng malasakit na hindi niya naranasan kahit minsan sa kanyang buhay. Bakit? Bulong ni Lorenzo na tila hindi makapaniwala. Sinuwerte mo na sana kung hinayaan mo na lang akong mawala. Wala ka ng problema. Wala ka ng taong mananakit sa'yo. Humarap si Amara sa kanya. Sa ilalim ng malabong ilaw, nakita ni Lorenzo ang lalim ng mga mata ng babae. Puno ng lungkot, ngunit matatag. Dahil ang pagiging doktor ay hindi lamang tungkol sa pagpapagaling ng sakit, Lorenzo. Tungkol ito sa pagpili kung sino ang dapat mabuhay upang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Lumapit si Amara at bahagyang inayos ang unan ni Lorenzo. Ang kanyang kamay ay sandaling dumampi sa balikat ng lalaki, isang dampi na punong-puno ng respeto at awa. Ang tinitibok ng kanyang puso ay hindi na lamang takot, kundi isang kakaibang pagtibok na hindi pa niya lubos na maunawaan. Makinig ka, pagpapatuloy ni Amara. Ang kanyang boses ay naging pabulong na sapat lamang para marinig ng lalaki. Huwag kang magtitiwala kahit kanino sa mansyon, kahit sa mga taong nagsisilbi sa iyo ng matagal. May mga mata sa bawat sulok. Hinawakan ni Lorenzo ang pulso ni Amara,
Hindi para saktan ito, kundi para pigilan ito sa pag-alis. Sino ang mapagkakatiwalaan ko? Tumingin ng diretso si Amara sa kanyang mga mata. Sa ngayon ako lamang. At kung gusto mong mabuhay para bawiin ang lahat ng kinuha sa'yo, kailangan mong maging mas magaling na artista kaysa sa kanila. Binitawan ni Amara ang kanyang kamay at mabilis na naglakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon ng saglit. Ang anino ng babaeng ito ay tila naging liwanag sa gitna ng kadilimang bumabalot sa mundo ni Lorenzo. Iniwan ni Amara ang silid, ngunit ang mga huling salita niya ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Lorenzo. Sa unang pagkakataon, hindi pera ang nagpadaloy sa dugo ni Lorenzo, kundi ang determinasyong mabuhay. Hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa babaeng naglakas loob na iligtas siya mula sa sarili niyang mga kaaway. Kinabukasan, ang silid ni Lorenzo ay tila isang entablado ng mga aktor. Dumating si Dario kasama ang mga abogado ng kumpanya, dala ang mga dokumentong kailangang pirmahan. Ang ngiti ni Dario ay malapad, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanghusga. Lorenzo, pamangkin, kailangan mo nang lagdaan ang mga ito para sa pansamantalang paglilipat ng kontrol sa operasyon ng kumpanya. Wika ni Dario habang inilalatag ang mga papel sa harap ni Lorenzo. Para ito sa iyong kapayapaan ng isip. Habang ikaw ay nagpapagaling, kailangan nating masiguro na hindi titigil ang pag-ikot ng pera. Tiningnan ni Lorenzo ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanghihina, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talim ng dati. Naalala niya ang paalala ni Amara, maging mas magaling na artista. Pilit na ngumiti si Lorenzo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat tito, napakabuti mo talaga sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lorenzo ay tila isang pagtataksil sa kanyang sarili. Lumabas ang mga abogado. Naiwan si Dario na lalong lumapit sa kama ni Lorenzo. Huwag kang mag-alala Lorenzo, malapit na ring matapos ang paghihirap mo. Pagkalabas ni Dario, pumasok ang nurse na nakatalagang magbantay kay Lorenzo. Isang babaeng matagal na ring nagtatrabaho para sa pamilya. Kinuha nito ang tray ng gamot at inilapit sa kanya. Oras na po para sa inyong gamot, Ginong Monteverde. Napansin ni Lorenzo ang bahagyang pagninig ng kamay ng nurse. Naalala niya ang lasa ng gamot kagabi na inilabas ni Amara mula sa kanyang system gamit ang isang lihim na antidote. Tinitigan niya ang kulay ng kapsula sa tasa. Ito ay may bahagyang kakaibang kintab. Salamat, Ani Lorenzo. Habang iniaabot ang baso ng tubig, sinadya niyang ibagsak ang tray sa sahig. Ang mga gamot ay nagkalat sa ilalim ng kama. Pasensya na, Pikankan, wika ni Lorenzo ng mahinahon. Pwede mo bang kunin ang iba sa nursing station? Pakisabi na rin kay Doktora Villarreal na siya na lang ang magdala nito mamaya. Natigilan ang nurse. Pero sir, ako po ang... Gawin mo na lang ang sinabi ko, putol ni Lorenzo sa isang malamig na tono. Nang makalabas ang nurse, naramdaman ni Lorenzo ang matinding pagkapagod. Ang bawat kilos niya ay may kapalit na lakas. Hindi na lamang ito tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa pag-aaklas. Maya-maya, bumukas ang pinto. Hindi ang nurse ang pumasok, kundi si Amara. Sa pagkakataong ito, wala na ang maskara ng profesionalismo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita ko ang mga gamot sa sahig. Bulong ni Amara habang mabilis na lumapit sa kama. Kinuha niya ang isa sa mga kapsula gamit ang isang tissue. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi ako nagtitiwala, sagot ni Lorenzo habang nakatingin sa kisame. Kailangan ko lang ng kakampi na mas matalino kaysa sa kanila. Lumapit si Amara at sa unang pagkakataon, naupo siya sa gilid ng kama. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Hindi sapat na magkunwari ka lang, Lorenzo. Kailangan nating ilabas ang katotohanan bago maubos ang oras natin. Tiningnan siya ni Lorenzo. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng babae. Ang babaeng inakala niyang mababa. Ngunit siya pala ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang bumangon. Ano ang plano natin? Tanong ni Lorenzo. Ang boses ni Lorenzo ay wala ng bahid ng pagmamataas, kundi isang boses ng taong handang sumugal sa lahat para sa hustisya. Huwag kang titingin sa pintuan, sagot ni Amara ng pabulong. May nakikinig sa atin. Isang maliit na dangling mystery ang namuo. Sino ang nakikinig? Ang nurse ba na pinalabas niya? O may iba pang pasilidad na nakatago sa loob ng mga dingding ng kwartong ito?
Hindi gumalaw si Lorenzo. Nanatili siyang nakahiga, ngunit ang kanyang pandinig ay nakatutok sa bawat kalansing ng metal sa labas ng pintuan. Ramdam niya ang presensya ni Amara sa kanyang tabi. Isang presensyang nagbibigay sa kanya ng kakaibang tapang sa gitna ng panganib. May nakikinig, ulit ni Amara. Ang boses ay halos isang hangin na lamang. Inilabas niya ang kanyang stethoscope at kunwaring sinusuri ang tibok ng puso ni Lorenzo, ngunit ang kanyang mga labi ay malapit sa tenga nito. Huwag kang tumingin sa paligid. Ang sensor ay nakatago sa likod ng painting ng pamilya sa itaas ng headboard mo. Napapikit si Lorenzo. Isang painting ng kanyang yumaong mga magulang. Isang regalo mula kay Dario noong siya ay nagkasakit ng malubha 3 taon na ang nakararaan. Regalo o isang mata na nagbabantay sa kanyang bawat galaw? Ano ang gagawin natin? Pabulong na tanong ni Lorenzo. Ang boses ay puno ng puot na pilit niyang kinikimkim. Kailangan nating magbigay ng maling impormasyon, sagot ni Amara habang maingat na inaayos ang mga kagamitan. Sasabihin natin na ililipat ka sa ibang ospital bukas ng madaling araw. Kung kikilos sila ngayong gabi. Tumango si Lorenzo. Ang pagpapalit ng plano ay isang sugal, ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Habang naglalakad si Amara patungo sa pinto, sinadya nitong lakasan ang kanyang boses para marinig ng sensor. Ginoong Monteverde, kailangan nating mapabilis ang proseso ng paglilipat sa St. Jude International Hospital bukas ng 4:00 ng madaling araw. Mas ligtas ang mga pasilidad doon para sa iyong kondisyon. Wika ni Amara ng may autoridad. Salamat, doktora. Ipagbigay alam mo na sa aking mga abogado. Sagot ni Lorenzo na sinabayan ang pag-arte ng babae. Paglabas ni Amara, nanatiling nakatingin si Lorenzo sa kisame. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. Ang dilim sa labas ng bintana ay tila humihigpit, nagdadala ng pangambang hindi na makakalabas ng buhay ang sinumang susubukang tumutol sa kagustuhan ni Dario. Makalipas ang ilang oras nang magbago ang shift ng mga gwardiya sa labas, narinig ni Lorenzo ang mahinang pagkalabit ng hawakan ng pinto. Hindi ito ang karaniwang pasok ng mga nurse. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at isang anino ang pumasok. Hindi ito si Amara. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na maskara. May hawak na isang syringe na naglalaman ng malinaw na likido. Ito na. Hindi huminga si Lorenzo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mga kalamnan ay nakahanda. Nang lumapit ang estranghero at ihanda ang syringe sa kanyang dextrose line, mabilis na kinabig ni Lorenzo ang kamay ng lalaki. Ang paghaharap ay hindi inasahan, at ang bawat segundo ay naging isang madugong labanan para sa katotohanan. Sino ang nagpadala sa iyo? Galit na bulong ni Lorenzo habang pinipilit na igapos ang braso ng lalaki. Hindi sumagot ang estranghero. Nagpumiglas ito at sinubukang itusok ang syringe sa braso ni Lorenzo. Sa gitna ng kaguluhan, nabasag ang isang florera sa gilid ng kama. Ang tunog ng nababasag na seramika ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Bumukas ang pinto. Si Amara na nakarinig ng ingay ay tumakbo papasok. Dala ang isang emergency kit na ginamit niya bilang pambalo sa ulo ng suspek. Ang lalaki ay napasalampak sa sahig, nawala ng malay. Hingal na hingal si Amara habang nakatayo sa tabi ng kama ni Lorenzo. Tiningnan nila ang mukha ng suspek. Isa sa mga bagong staff na ipinasok ni Dario sa ospital noong nakaraang linggo. Hindi na sila maghihintay hanggang bukas. Wika ni Amara, ang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan na nating umalis dito ngayon din, Lorenzo. Hindi na tayo ligtas kahit sa loob ng silid na ito. Huminga ng malalim si Lorenzo. Tiningnan niya ang hawak ni Amara, ang basag na florera sa sahig, at ang suspek na nakahandusay. Ang kanyang buhay ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Sa gabing ito, ang pag-asa ay isinilang sa gitna ng panganib. Hindi tayo lalabas sa pinto, mabilis na utos ni Amara. Hinila niya ang isang service cart patungo sa pinto at iniharang ito, kasama ang nakahandusay na suspek na kanyang iginapos gamit ang mga tela ng bedsheet. Alam nilang nasa pintuan ang mga gwardya. Kung lalabas tayo roon, diretso tayo sa bitag. Kung gayon, paano? Tanong ni Lorenzo, pilit na ibinabangon ang sarili mula sa kama. Ang bawat kilos niya ay may kasamang matinding panghihina, ngunit ang adrenaline ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Itinuro ni Amara ang ventilation shaft sa itaas ng banyo. Ang maintenance duct na ito ay konektado sa labahan ng ospital.
Ito ang tanging daan na hindi binabantayan ng mga CCTV dahil sa mga blind spots na sinadya kong pag-aralan nitong mga nakaraang araw. Masyadong masikip yan para sa kondisyon mo, Lorenzo, pero wala na tayong ibang oras. Dagdag ni Amara. Bago sila kumilos, kinuha ni Amara ang ID badge ng suspect at ang susi sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, tinanggal niya ang sensor sa likod ng painting at inilagay ito sa loob ng isang metal container upang hindi na makapagpadala ng tunog. Ang bawat hakbang ay parang paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Dahan-dahan silang gumapang papasok sa masikip at madilim na duct. Ang hangin ay amoy kalawang at alikabok. Si Amara ang nangunguna habang si Lorenzo ay sumusunod, pilit na kinokontrol ang kanyang paghinga upang hindi makalikha ng ingay. Sa ibaba, naririnig nila ang mga yabag ng mga gwardya na nagmamadaling pumasok sa kanyang silid. Nasaan sila? Ang sigaw ni Dario. Narinig nila mula sa loob ng duct. Hanapin niyo sila. Huwag niyo silang hayaang makalabas ng building na ito. Napatigil si Lorenzo. Ramdam niya ang galit sa boses ng kanyang tiyuhin. Dario, pabulong niyang sambit na may halong pagkamuhi. Huwag kang titingin sa likod, pabulong na paalala ni Amara habang pinipindot ang kanyang kamay sa braso ni Lorenzo. Ang focus natin ay ang makalabas. Ang paghihiganti ay kasunod na lang ng kaligtasan. Pagdating nila sa dulo ng duct, dahan-dahang binuksan ni Amara ang grille. Bumungad sa kanila ang mainit at maingay na laundry room. Ang mga industrial washing machines ay gumagana. Lumilikha ng sapat na ingay upang takpan ang kanilang pagbagsak sa sahig. Ngunit bago sila makalabas, isang gwardya ang biglang pumasok sa silid, may hawak na flashlight. Ang liwanag ng flashlight ay sumayaw sa pader, papalapit sa kanilang pinagtataguan. May tao ba rito? Tanong ng gwardya. Huminga ng malalim si Amara. Alam niyang hindi na sila makakatago. Tumingin siya kay Lorenzo at sa isang iglap, nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Hindi na ito ang Lorenzo na mapagmataas at matapang sa maling paraan. Ito na ang Lorenzo na handang lumaban para sa tama. Hinawakan ni Lorenzo ang isang mabigat na laundry basket at inihanda ang sarili. Nang humarap ang gwardya sa kanilang direksyon, hindi sila umatras. Sila ay humakbang pasulong. Sino kayo? Gulat na tanong ng gwardya. Ang taong nagbabayad sa iyo, malamig na sagot ni Lorenzo. Ang boses niya ay puno ng awtoridad na tanging isang Monteverde lamang ang mayroon. Nang sandaling malito ang gwardya, mabilis na kumilos ang dalawa. Hindi ito madugo, ngunit ito ay mabilis at kalkulado. Sa isang iglap, nawala ng malay ang gwardya. Tara na, ani Amara, habang hinahawakan ang kamay ni Lorenzo. Ang mundo sa labas ay hindi pa alam na buhay ka. Sa pagbukas ng pinto patungo sa likod ng ospital, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Malaya na sila, ngunit alam nilang ang tunay na digmaan ay magsisimula pa lamang. Ang ulan ay bumuhos ng walang pasintabi na tila hinuhugasan ang maduming laro ng mga Monteverde. Si Amara at Lorenzo ay naglalakad sa madilim na eskinita. Ang kanilang mga damit ay basang-basa at nakadikit sa kanilang balat. Ang tanging kanlungan na naisip ni Amara ay ang maliit na bahay ng kanyang lola sa probinsya. Isang lugar na halos nakalimutan na ng mundo. Hindi ka na makakatagal kung magpapatuloy tayo sa ganitong bilis. Wika ni Amara, habang inaalalayan si Lorenzo na halos hindi na makahakbang dahil sa pagkapagod at epekto ng lason sa kanyang katawan. Huminto si Lorenzo sa ilalim ng isang lumang tolda ng tindahan. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Saan mo ako dadalhin, Amara? Hindi tayo pwedeng manatili sa ganitong kalantad na lugar. Sa lugar kung saan hindi nila tayo mahahanap, sagot ni Amara. Inilabas niya ang kanyang lumang susi at pinara ang isang humihintong jeepney sa malayo. Sa loob ng jeepney, habang sila ay nakaupo sa sulok, ang katahimikan ay napuno ng tensyon. Si Lorenzo, na sanay sa marangyang sasakyan at komportableng buhay, ay ngayon ay nakaupo sa isang matigas na upuan, katabi ang babaeng kaniyang hinamak noon. Ang lamig ng ulan sa labas ay kabaligtaran ng mainit na tensyon sa pagitan nila. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Lorenzo ng mahina, sapat lang para marinig ni Amara. Hindi mo kailangang ilagay ang buhay mo sa panganib para sa akin. Pwede kang tumalikod at hayaan na lang ako. Tumingin si Amara sa bintana, kung saan ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimulang lumabo dahil sa lakas ng ulan. Noong una, ginawa ko ito dahil ito ang trabaho ko. Pero ngayon, ginagawa ko ito dahil nakita ko ang tao sa likod ng pangalan mong Monteverde.
Nakita ko ang isang taong nawawala, Lorenzo. Isang taong kailangan lang ng paalala kung sino siya noong hindi pa siya nilalamon ng kapangyarihan. Natigilan si Lorenzo. Ang mga salitang ito ay tumama sa kanya ng mas malalim kaysa sa anumang banta ni Dario. Sa loob ng mahabang panahon, ang tingin niya sa mga tao ay mga kasangkapan lamang. Ngayon, sa harap niya, ang isang babaeng wala siyang ibinigay kundi sakit ay ang siyang nag-aalok sa kanya ng pag-asa. Isang hindi inaasahang kilig ang naramdaman ni Lorenzo, hindi dahil sa atraksyon, kundi dahil sa pagkakaroon ng taong tunay na nakakakita sa kanya. Salamat, bulong ni Lorenzo, halos hindi marinig. Pagdating nila sa maliit na bahay ng lola ni Amara sa dulo ng bayan, sinalubong sila ng amoy ng basang lupa at kahoy. Walang dekorasyon, walang karangyaan, ngunit mayroong kapayapaan. Pinaupo ni Amara si Lorenzo sa isang simpleng silya. Kumuha siya ng mainit na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang mukha nito. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang distansya ay naglaho. Hindi na sila amo at nurse, sila na lamang dalawang taong naghahanap ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Dito tayo magsisimula, sabi ni Amara, habang pinagpapalit ang basang damit ni Lorenzo ng tuyong damit ng kanyang namayapang ama. Dito natin bubuuin ang plano kung paano natin babawiin ang lahat. Tumango si Lorenzo, at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ngiti ng isang bilyonaryo, kundi ngiti ng isang taong nagsisimula ng matutong magmahal muli. Ngunit sa labas, sa madilim na eskinita ng syudad, isang itim na kotse ang huminto. Ang mga tauhan ni Dario ay unti-unti nang natutunto ng kanilang pinagtataguan. Ang bahay ng lola ni Amara ay payapa. Ngunit para kay Lorenzo, ang bawat huni ng kuliglig sa labas ay tila tunog ng mga yabag ng kaaway. Nakaupo siya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ng kawalan. Si Amara naman ay abala sa pagtitimpla ng mainit na salabat sa kusina. Lorenzo, uminom ka muna nito, ani Amara habang inilalapag ang tasa sa maliit na lamesa. Paghawak ni Lorenzo sa tasa, hindi sinasadyang naglapat ang kanilang mga daliri. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Mabilis na bumawi si Amara, ngunit hindi na ikubli ng dilim ang pamumula ng kanyang pisngi. Si Lorenzo naman ay nanatiling nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na hindi niya inakalang kaya pa niyang maramdaman. Sa maliit na espasyong iyon, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Bakit mo ako pinili, Amara? Tanong ni Lorenzo, ang kanyang boses ay seryoso. Marami namang ibang doktor na mas mahusay, mas may koneksyon, pero ako ang pinili mong iligtas. Huminga ng malalim si Amara at naupo sa tapat nito. Dahil nakita kita sa isang charity event, 3 taon na ang nakararaan. Nakita kita kung paano mo pinakain ang isang bata sa kalye habang akala mo ay walang nakatingin. Alam kong ang pagmamataas mo ay isang maskara lamang. At ang maskara na iyon, gusto ko itong tanggalin. Natigilan si Lorenzo. Hindi niya akalaing may isang taong nakapansin sa maliit na kabutihang pilit niyang itinago dahil sa kanyang reputasyon. Biglang, isang ilaw ng sasakyan ang tumama sa bintana, sumisilip sa loob ng bahay. Napatayo si Lorenzo. Ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng paghinto ng makina ng isang SUV sa labas ng gate. Dario, mahinang sambit ni Lorenzo. Hindi sila pwedeng pumasok dito, mabilis na sabi ni Amara. Hinila niya si Lorenzo patungo sa likod ng bahay. May lagusan tayo sa ilalim ng sahig. Dito ka dumaan, papunta ito sa gubat sa likod. Magkita tayo sa lumang simbahan sa tuktok ng burol pagkalipas ng 1 oras. Hindi kita iiwan dito, giit ni Lorenzo, pilit na hinahawakan ang braso ni Amara. Kailangan mong gawin ito para sa atin. Sigaw ni Amara, ang boses ay puno ng pag-asa at panawagan. Kung mahuhuli nila tayong dalawa, wala nang matitirang katotohanan. Magtiwala ka sa akin, gaya ng pagtitiwala ko sa iyo. Sa huling sandali bago pumasok ang mga tauhan ni Dario sa pinto, isang mabilis na yakap ang naganap. Isang yakap na punong-puno ng pangako. Isang pangakong magkikita silang muli. Mabilis na bumaba si Lorenzo sa lagusan, habang si Amara ay humarap sa pinto, bitbit ang isang lumang flashlight at ang determinasyong harapin ang mga lobo. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Dario ang bumungad, nakangisi ng nakakatakot. Nasaan siya, Amara? Tanong ni Dario habang inililibot ang paningin sa loob ng bahay.
Hindi natinag si Amara. Hindi mo siya kailanman mahahanap, Dario, dahil ang hustisya ay hindi nakatali sa isang tao lamang. Ang bawat salita ay isang hamon, isang pagsasabing, ang laban ay hindi pa tapos. Sa dilim ng gubat tumatakbo si Lorenzo, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pangakong kailangan niyang tuparin. Ang bagyo ay nagsisimula na, at ang bawat patak ng ulan ay nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay isang biyayang hindi dapat sinasayang. Ang lumang simbahan sa tuktok ng burol ay nababalot ng makapal na hamog. Ang tunog ng kulog ay tila hudyat ng isang nalalapit na paghuhukom. Si Lorenzo, kahit hinihingal at nanlalambot ang tuhod, ay narating ang paanan ng altar. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagsisisi sa lahat ng taong kanyang binaliwala noon, at isang matinding pangamba para kay Amara. Nasaan siya? Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa labas. Mabilis na nagtago si Lorenzo sa likod ng malaking rebulto. Isang anino ang pumasok. Hindi si Amara, kundi isang lalaking nakaitim na may hawak na baril. Alam kong nandito ka, Lorenzo, boses ito ni Dario. Lumabas ang tiyuhin mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay halatang naiinip. Lumabas ka na, ang iyong doktora ay kasalukuyan nang ginagawa ng paraan ng aking mga tauhan para magsalita. Huwag mo na siyang pahirapan pa. Napahigpit ang hawak ni Lorenzo sa isang matigas na kahoy na kinuha niya sa sahig. Ang kanyang puso ay nagwawala sa galit. Ang bawat salita ni Dario ay isang patalim na humihiwa sa kanyang kalooban. Hindi mo siya madadamay dito, Dario! Sigaw ni Lorenzo mula sa kanyang pinagtataguan, sabay labas upang harapin ang kanyang tiyuhin. Ako ang pakay mo, hindi siya! Tumawa ng malakas si Dario. Pareho kayong sagabal, pero aminin mo, Lorenzo, hindi mo kayang mabuhay nang wala ang babaeng iyon, hindi ba? Nakikita ko sa mga mata mo. Naging mahina ka dahil sa kanya. Sa isang iglap, isang boses ang narinig mula sa likuran ni Dario. Ang pagmamahal ay hindi kahinaan, Dario. Ito ang kulang sa isang taong katulad mo. Si Amara nakatayo siya sa pintuan ng simbahan. Hawak ang isang emergency flare na kinuha niya sa emergency kit. Sa isang mabilis na kilos, sinindihan niya ito at inihagis sa sahig. Ang nakakasilaw na liwanag ay bumalot sa buong simbahan. Dahil sa pagkabulag ng mga tauhan ni Dario, mabilis na kumilos si Lorenzo. Hindi siya nagdalawang isip. Winasiwas niya ang matigas na kahoy patungo sa braso ni Dario, dahilan upang bumagsak ang baril nito sa sahig. Amara, takbo! Sigaw ni Lorenzo. Ngunit si Dario, sa kabila ng sakit, ay mabilis na nakabawi at hinablot ang buhok ni Amara. Hindi kayo makakaalis dito! Ang eksena ay naging isang madugong komprontasyon. Si Amara, kahit nasasaktan, ay hindi humihinto sa pagpumiglas. Sinipa niya ang binti ni Dario na nagbigay ng pagkakataon kay Lorenzo na yakapin ang kanyang tiyuhin mula sa likuran. Nagkaroon ng matinding bunuan sa gitna ng altar. Isang lugar na dapat ay para sa kapayapaan, ngayon ay naging saksi sa pagtatapos ng isang masamang hangarin. Tapusin na natin ito, Dario. Wika ni Lorenzo habang hawak ang kamay ni Dario na pilit na inaabot ang kanyang baril. Ang korporasyon ay hindi iyo. Ang buhay ko ay hindi iyo. Sa gitna ng pakikipaglaban, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, isang tunog na nagpatahimik sa lahat. Ang usok ay nagsimulang kumalat. Si Dario ay napaluhod, hawak ang kanyang braso, habang si Amara ay mabilis na lumapit kay Lorenzo upang tingnan kung siya ay may tama. Ayos ka lang ba? Tanong ni Amara. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang sugat sa katawan ni Lorenzo. Tiningnan ni Lorenzo si Amara at sa gitna ng kaguluhan, niyakap niya ito ng mahigpit. Ayos lang ako, dahil sa'yo ayos na ang lahat. Sa labas narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis. Hindi ang mga tauhan ni Dario ang tumawag nito, kundi si Amara na nag-iwan ng anonymous tip bago siya tumakas sa bahay. Ang hustisya ay hindi lamang isang konsepto. Ito ay isang bunga ng katapangan. Ang mga pulis ay pumasok at agad na dinakip si Dario. Ang madilim na kabanata ng pamilya Monteverde ay nagsisimula ng matuldukan. Ngunit habang inilalabas si Dario, tumingin ito kay Lorenzo at ngumisi ng nakakakilabot. Akala mo ba tapos na, Lorenzo? Ang mga lihim na itinanim ko ay tutubo pa rin. Ang mga sirena ay unti-unti nang nawawala sa pandinig. Napalitan ng nakabibinging katahimikan ng madaling araw.
Ang simbahan, na kanina ay naging saksi sa kaguluhan, ay muling binalot ng solemneng kapaligiran. Nakatayo si Lorenzo sa labas, pinagmamasdan ng pag-aaresto kay Dario. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagkamuhi at pagmamataas, ay bakas na ngayon ng kaluwagan. Isang uri ng kaluwagang matagal na niyang hindi naramdaman. Lumapit si Amara, ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang mukha ay may bahid ng alikabok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Tapos na ang lahat, Lorenzo? Bulong ni Amara. Tumingin si Lorenzo sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nagdala ng labis na sakit sa maraming tao. Ngunit ngayon, ang parehong mga kamay na ito ang humawak sa kamay ni Amara upang magligtas ng buhay. Ang pagtatapos ng banta ni Dario ay hindi lamang katapusan ng labanan, kundi simula ng pagkilala sa sarili. Hindi pa ito tapos, Amara, sagot ni Lorenzo. Ang mga taong nasaktan ni Dario, ang mga empleyadong nawalan ng tiwala sa kumpanya. Kailangan ko silang harapin. Hindi sapat na maipakulong siya. Kailangan kong linisin ang pangalan ng Monteverde at ibalik ang dignidad ng bawat taong nadamay. At anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Lorenzo, isang ngiting hindi na artificial. Magbabago ako, hindi para sa kumpanya, kundi para sa taong nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay wala sa bank account, kundi sa integridad. Lumipas ang ilang linggo. Ang kumpanya ay unti-unti nang bumabangon. Si Lorenzo ay naging aktibo sa pagtulong sa mga biktima ng katiwalian sa loob ng kanilang organisasyon. Ang pang mga tao na dati ay takot sa kanya ay unti-unti nang nagtitiwala. Sa isang tahimik na hapon sa hardin ng mansyon, na ngayon ay bukas na para sa mga empleyadong nangangailangan ng pahinga, nagkita ang dalawa. Nakaupo si Lorenzo sa ilalim ng puno, nagbabasa ng mga report tungkol sa charity foundation na itinatag nila ni Amara. Nilapitan siya ni Amara. Nakita mo ba ang balita? Pinuri ka ng board of directors sa iyong transparency. Tinupi ni Lorenzo ang papel at tumingin kay Amara. Hindi nila ako pinuri dahil sa galing ko. Pinuri nila ako dahil natuto akong makinig. At lahat ng iyon, dahil sa iyo. Inabot ni Lorenzo ang kamay ni Amara at hinawakan ito ng mahigpit. Amara, ang buhay ko ay nakatali na sa iyo. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagmamahal na ngayon ko lang natutunang pangalanan. Ang hangin ay umihip ng malamyos, tila sumasaksi sa isang pagtatagpo na hindi nakatakda sa yaman, kundi sa puso. Handa ka na bang harapin ang mundo, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang taong may malasakit? Tanong ni Amara. Handa na ako, sagot ni Lorenzo. Basta't kasama kita. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Amara mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang kampante, hindi lang si Dario ang may alam sa inyong mga lihim. Napahinto si Amara. Ang kapayapaang pilit nilang itinatag ay tila may anino pa rin ng pagdududa. Sino pa ang may alam? Ano pa ang natitirang lason sa kanilang nakaraan? Tiningnan ni Lorenzo ang ekspresyon ni Amara. May problema ba? Ngumiti si Amara at itinago ang telepono. Wala, naisip ko lang, sa wakas ay makakapagpahinga na rin tayo. Pinili niyang hindi sabihin ang mensahe. Sa pagkakataong ito, nais niyang protektahan si Lorenzo sa lahat ng paraan, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling katahimikan. Ang bagong buhay ay nagsisimula na, ngunit ang mga multo ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naglalaho. Ilang araw na ang lumipas mula nang matanggap ni Amara ang misteryosong mensahe. Sa kabila ng pagtatangka niyang maging normal ang lahat, hindi maalis sa kanyang isipan ang babalang iyon. Bawat yabag ng tao sa paligid, bawat tunog ng telepono ay nagpapatibok sa kanyang puso ng mabilis. Isang hapon, habang nag-aayos si Amara ng mga medical files sa kanyang home office, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang picture message ang dumating. Ito ay larawan ni Tita Remedios, ang matandang katiwala na matagal na nilang hindi nakikita, na nakatali sa isang madilim na silid. Kung gusto mong mabuhay ang babaeng ito, pumunta ka sa lumang pantalan sa Pier 4. Mag-isa ka lang. Ang mundo ni Amara ay tila gumuho. Ang kapayapaang pilit nilang itinatag ay isa lamang palang marupok na baso. Hindi niya maaring sabihan si Lorenzo. Alam niyang kung malalaman nito, susugod ang lalaki at posibleng mailagay ang sarili sa panganib muli. Sa loob ng kumpanya, abala si Lorenzo sa mga negotiation para sa pagbawi ng mga ari-ari ang ninakaw ni Dario.
Hindi niya maaaring guluhin ang pagbabagong loob na matagal na pinaghirapan nito. Nagpa siya si Amara. Kinuha niya ang kanyang susi at isang maliit na flashlight. Bago siya umalis, sumulat siya ng maikling tala na iniwan niya sa ibabaw ng mesa ni Lorenzo. May emergency sa ospital. Babalik ako agad. Huwag mo akong hanapin. Habang nagmamaneho patungo sa pantalan, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Ang bawat patak ay tila humahampas sa kanyang salamin, paalala ng panganib na naghihintay sa dilim. Pagdating niya sa Pier 4, ang lugar ay napakatahimik. Ang mga lumang container van ay tila mga dambuhalang anino sa gitna ng gabing madilim. "Nandito na ako!" Sigaw ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng tapang. "Ipakita niyo ang inyong sarili." Walang sumagot. Ngunit biglang, isang ilaw ang bumukas mula sa itaas ng isang crane na tumama mismo sa kinatatayuan ni Amara. Sa di kalayuan, isang pamilyar na boses ang narinig niya, boses na hindi niya akalaing maririnig pa muli. Doktora Villarreal, ang matapang na tagapagligtas ng mga Monteverde. Lumabas mula sa anino ang isang babae. Si Elena, ang dating sekretarya ni Dario, na iniulat na pumanaw na 2 taon na ang nakararaan. Ang kanyang mukha ay may malalim na pilat at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkamuhi. "Elena?" Gulat na sambit ni Amara. "Buhay ka? Salamat sa tulong ni Dario, nakatakas ako sa hustisya," wika ni Elena habang unti-unting lumalapit. "Akala niyo ba tapos na ang lahat dahil lang nakulong ang taong iyon? Hindi. Ang mga Monteverde ay dapat magbayad sa lahat ng kasalanang ginawa nila sa pamilya ko. Hindi si Dario ang katapusan. Siya ay isa lamang sanga ng isang mas malaking puno ng kasamaan." "Wala si Lorenzo rito," giit ni Amara. "Huwag mong idamay ang mga inosenteng tao." "Inosente?" Humalakhak si Elena. "Si Lorenzo ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa amin. At ikaw ang naging dahilan kung bakit hindi ko siya nagawang tapusin noong una." Biglang lumabas ang mga tauhan ni Elena mula sa paligid. Napalibutan si Amara. Alam niyang ito na ang katapusan. Sa gitna ng kanyang takot, naisip niya si Lorenzo. Naisip niya ang lahat ng pangarap na binuo nila. Ngunit bago pa makakilos ang mga tauhan, isang sasakyan ang biglang bumangga sa mga container van, na lumikha ng malakas na ingay at nagpagulo sa mga tao ni Elena. Mula sa sasakyan, bumaba si Lorenzo, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at determinasyon. "Sabi ko sa iyo, huwag mo akong hahanapin," bulong ni Lorenzo, nang magtagpo ang kanilang mga paningin. "Pero paano ko hahayaang lumakad ang buhay ko nang wala ka?" Ang ingay ng bumangga na sasakyan ay umalingaw-ngaw sa buong pantalan. Si Elena, nagulat sa biglaang pagdating ni Lorenzo, ay mabilis na umurong habang ang kanyang mga tauhan ay naghahanda ng kanilang mga armas. "Lorenzo, anong ginagawa mo rito?" Sigaw ni Amara habang tumatakbo patungo sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot para sa kaligtasan nito. "Hindi ko hahayaang mapahamak ka ng dahil lang sa mga multo ng nakaraan ko," sagot ni Lorenzo. Hinarap niya si Elena, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi na nakabatay sa yaman, kundi sa katapangan. "Elena, sapat na ang dumanak na dugo. Ang pamilya mo at ang pamilya ko ay parehong biktima ng kasakiman ni Dario. Huwag mong hayaang ang sarili mong galit ang maging bagong bilangguan mo." Humalakhak si Elena, isang tunog na puno ng pait. "Madaling sabihin iyan para sa iyo na may lahat ng bagay. Nawala ang ama ko dahil sa negosyong itinayo ng lolo mo. Ang hustisyang hinahanap ko ay hindi matatagpuan sa korte, kundi sa bawat patak ng dugo nyo." Itinutok ni Elena ang kanyang baril kay Lorenzo. Sa isang iglap, ang mga tauhan ni Elena at ang mga tauhan ni Lorenzo, na palihim niyang ipinadala para sumunod, ay nagkaroon ng standoff. Ang bawat segundo ay tila isang kawalan ng hangin. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa isang maling galaw. "Kung gusto mong pumatay, patayin mo na ako," hamon ni Lorenzo, habang dahan-dahang lumalakad palapit kay Elena, hindi pinapansin ang baril na nakatutok sa kanyang dibdib. "Pero tandaan mo, Elena, kapag pinatay mo ako, wala nang magbabayad sa mga pamilyang sinira ni Dario. Ako ang tanging tao na may kakayahang itama ang lahat ng ito." "Huwag, Lorenzo!" sigaw ni Amara. "Makinig ka, Elena," dagdag ni Lorenzo, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. "Ang paghihiganti ay hindi nagbabalik ng mga taong nawala sa atin. Ang tanging paraan para maging malaya tayo ay ang paghinto sa siklo ng dahas." Bumaba ang kamay ni Elena.
Ang kanyang mga mata, na dati ay nanlilisik sa puot, ay unti-unting napuno ng luha. Ang pagod at ang bigat ng pagtatago sa loob ng 2 taon ay nagsimulang gumuho. Binitawan niya ang baril, at ito ay bumagsak sa semento na may malakas na tunog. Hindi na natin maibabalik ang kahapon, wika ni Elena, ang boses ay basag. Sa sandaling iyon, ang mga awtoridad, na ipinatawag din ni Lorenzo, ay lumitaw mula sa dilim. Hindi sila dumating para pumatay, kundi para magpatupad ng batas. Dinakip si Elena, ngunit sa pagkakataong ito, walang bangis sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Lorenzo at Amara sa huling pagkakataon bago siya isakay sa sasakyan. Naiwang magkayakap sina Lorenzo at Amara sa gitna ng malamig na ulan. Tapos na ganun, bulong ni Lorenzo. Wala na ang mga anino. Huminga ng malalim si Amara, ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib ni Lorenzo. Nararamdaman niya ang tibok ng puso nito. Isang puso na dati ay bato, ngunit ngayon ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni Lorenzo. Oo, sagot ni Amara. Hindi lang sa bahay, kundi sa isang buhay na tunay na atin. Sa pag-alis nila sa pantalan, ang mga ulap ay nagsimulang humawi. Ang buwan ay sumilip, nagbibigay ng liwanag sa landas na kanilang tatahakin. Ang paghihiganti ay natapos na, at sa wakas ang pag-ibig ay naging daan patungo sa isang tunay na paghilom. 1 taon na ang nakalilipas mula sa gabing iyon sa pantalan. Ang mansyon ng mga Monteverde, na dati ay balot ng lamig at lihim, ay muling napuno ng buhay. Hindi na ito isang kuta ng kapangyarihan, kundi isang tahanan. Sa hardin kung saan dati ay naglalakad si Lorenzo ng mag-isa na may dalang bigat ng mundo, ngayon ay may mga batang nagtatawanan. Ang Monteverde Foundation ay lumalago, nagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Isang proyektong pinamumunuan ni Amara, ang babaeng hindi lamang nagligtas sa buhay ni Lorenzo, kundi nagligtas din sa kanyang kaluluwa. Naupo si Lorenzo sa bench, hinihintay si Amara. Nang lumabas ito mula sa bahay, suot ang isang simpleng puting damit, tila bumagal ang ikot ng mundo.